Umakyat sa 1.8% ang inflation noong Desyembre ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang dahilan sa agenda report ni Paulo Barcelon. Holiday spending is real at ramdam yan sa pag-angat ng inflation noong December 2025. Pagkain pa rin ang pinakamalaking tumutulak sa pagtaas ng mga presyo. Bigas, talong, isda, sibuyas at baboy ang kabilang sa pinakamalalaking nag-ambag sa December inflation. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, tumaas ang presyo ng mga pagkain, lalo na sa mga lugar sa labas ng Metro Manila na sinalanta ng mga kalamidad tulad ng Bicol Region at ng Visayas. Ang nag-push talaga ay yung ating mga pagkain, no? Vegetables, tumaas siya. Yung ating flour products, tumaas din. So ito yung ginagamit natin sa consumption noong Disyembre, part of the holiday effect, no? So we hope that this is seasonal, temporary, and babalik naman yung presyo sa January. Bumaba ang presyo ng bigas noong 2025 dahil sa pagpapatupad ng importation bans at mas mababang tariffs. Pero sa kabila niyan, tumaas ang presyo ng ilang gulay kabilang ang sibuyas. Mas mataas rin daw ang presyo ng mga produktong isda at karne noong nakaraang taon kumpara sa 2024. Bumaba naman sa 1.7% ang average inflation para sa 2025 mula sa mahigit 3% noong 2024. Ayon kay DepEd Secretary Arsenio Balisacan, tinitignan ng administrasyon ang mga patakaran para mapanatili ang inflation sa loob ng 2 to 4% target range para sa 2026 hanggang 2028. Kabilang dito ang mas malaking pondo para sa agrikultura, food security at energy. Ayon naman sa Bangko Sentral, mananatiling matatag ang inflation expectations at inaasahang papasok sa loob ng 3% target para sa 2026 hanggang 2027. Taya ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort, maaaring manatili sa bahagyang mas mababa sa 2% ng inflation sa Pebrero at nasa 2 to 3% naman sa Marso, habang tinitingnan niya rin ang overall inflation target na 3.2% para sa 2026, bagay na posibleng magbigay oportunidad para sa Bangko Sentral na magpatupad ng policy rate cuts. Nauna nang sinabi ng BSP na papalapit na ang pagtatapos ng easing cycle at ang mga susunod na pagbabawas sa interest rate ay babatay na sa mga papasok na datos ngayong bagong taon. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel.